boss, tapos na natin siya i-dyno run. So, explain naman natin dito about sa dyno. Si dyno bossing, wala po siyang binabago or tinutono sa motor ninyo. Ayun, nakita na natin yung sa graph ni Jerox sa performance niya. Meron lang basic na tanong. If ever, tapos na, di ba, i-remap si yung motor mo. Tapos na, all goods na. Ang problema, medyo gusto mo ngayon maggalaw ng panggilid. Okay lang ba yun or hindi pwede? Ano-ano po ba yung nakaka-apekto sa air and fuel mixture? Pag nagpalit ka po? Meron pa lang isang tanong kasi dalawa yung type ng ano ng tuning, di ba? Merong itong dyno, meron din naman old school na street tuning. Anong mas maganda doon? Para sa akin mga boss. So yun guys, dito tayo ngayon sa Top Speed Tech. And then yung previous video natin, yung nagpa-refiber tayo ng pipe ni Jerox. So ayun nga pala si Jerox sa loob. So syempre bago tayo pumasok sa loob, gusto ko lang din i-inform sa inyo na nandito tayo para magpa-remap and then magpa-dyno ng ating motor. Kasi alam nyo naman na refresh na yung makina natin. So hindi na okay yung tono ng ECU nya dahil nga na-refresh na yung makina. So, pasok tayo sa loob, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung meron sa remap dyno dito sa Top Speed Tech. So, yun, let's go. Samahan nyo ako sa video natin na to. So, ito ngayon si Jerox, kaya kinakabitan ng bank sensor ni Kuya. Shoutout kay Kuya, hindi siya camera shy. Ano pala mo Kuya? Yun. Grabe naman talaga. Solid, parang bago ah. Then guys, nakabit na yung ating pipe na meron na siyang bank sensor. Ayun o, bagong bago ang kintab. So, pasok na natin si Jerox doon. Let's go. Short sa gas, 14 AFR. Pagdating sa mid RPM ko ay RPM. Pagka mga loaded na engine, delegation. Dapat ang EFR, pagka loaded na engine, pwede siyang pumitik ng 11 pero maglalaro siya sa 12. Pwede siya mag 13 pero pipitik lang siya. Hindi siya pwede mag-i-stable ng 13, 14 kasi prone talaga sa overheat yun. Kaya kailangan ng laro ng EFR niyan. Pipitik siya ng 11, 12 para safe yung makina. Okay. Although hindi man ganun ka, pag pumitik siya ng 11, hindi man ganun ka full potential yung power. Pero nandun tayo sa safety. Safe. Yun yung gusto ko talaga. Kahit wala yung todong power, basta safe yung makina. Yung tipong unli pegaba. Yan yung mga gusto ko. Yun yung ano natin, babaguhin natin mamaya. Kung napansin nyo po, yung EFR niya kanina, which is nagpa-14, pagdating sa high RPM, which is bad talaga yun, masama para sa makina yun. Kasi high RPM yun, mas mabilis pumalo yung piston natin, kaya mas mainit sa makina. Okay. So ngayon, i-correct natin yun, gagawin natin siyang 12, 11, 12 yan. Yung gagawin. Check na lang natin mamaya. Okay. Ano pala baseline? HP. Goods yung pinaka-baseline natin ng horsepower. Para sa akin, para sa dyno namin, which is ang nilalabas para sa 62 big valve, nasa ganyang range talaga. Tama lang. Oo, sakto lang yung horsepower na. Hindi siya, kumbaga, hindi siya overpower, hindi rin siya underpower. Oo, underpower. Sakto lang. Tune na natin ito, Boss Jeyo. Time to tune!
So yan din kasi yung gusto ko, may correct yung may mga mali-maling nangyayari kay Jerox. Although noon kasi sobrang goods yan, syempre tinonoton nila Marlon, nila Boss E.T. Pero kasi ngayon nag-refresh tayo ng makina, may mga binago na tayo sa motor natin, so kailangan talaga i-retune. So yun yung trabaho ng Remap Dyno, na itama yung mga maling nangyayari sa motor mo ngayon. So yun yung mangyayari ngayon dito sa Top Speed Tech. Let's go. Hindi na lumalagpas ng 11, pumipitik na lang ng 12. Hindi, ano na siya, kumbaga safe na siya kasi nasa 11 na siya, nasa range side. Kumbaga hindi na siya nag-40, 15, lalo na sa high RPM, hindi na siya nagagano. Kumbaga nasa range side na siya. Ngayon ang gagawin natin, i-adjust na lang natin siya. Kumbaga papapatungin natin siya ng 12, tapos pipitik na siya ng 11. Okay. As 30. Mga boss, tapos na natin siya i-dyno run. So explain naman natin dito about sa dyno. Si dyno bossing, wala po siyang binabago or tinutono sa motor ninyo. Ang main purpose po ni dyno is para makita po yung output or yung full potential or yung pinaka performance ng motor po ninyo. Wala po siyang ginagalaw or anything sa motor po ninyo. Kumbaga checker lang siya, kumbaga nag-check lang siya ng performance ng motor ninyo. So ito boss, baseline horsepower natin is 25.6 at 7,900 RPM, tsaka 25.9 at 8,000 RPM. Then after tuning po, niretune po natin siya from 25.9 naging 26.5 at 8,000 RPM, then 26.9 at 7,000 RPM. Kung makikita nyo mga boss, yung peaking ng RPM, almost same lang silang lahat from baseline to after remapping. So, hindi kasi pwedeng magkaiba sila. Let's say sabihin natin na ang baseline natin nasa 7,000, tapos ito magpipick ka ng after remapping 9,000. Normally natataas ang horsepower once na mas mataas ang RPM. So, dapat para mas maging accurate siya, dapat ang picking ng RPM same lang sila. Tapos sa graphing naman boss, ang purpose po ng graph sa dyno para makita natin yung performance ng makina kung nagkakaroon pa siya ng power drop. Para at least magkaroon po tayo ng adjustment or ma-adjust po natin kung ano yung kulang sa motor. Katulad po nito, yung kay Boss Gio. Yung sa kanya po, goods naman yung performance ng makina. Bakit ko po nasabi na goods? From 25.9, nagda-drop lang po yung horsepower niya ng 24.4. Ibig sabihin, hindi mo po ganun ka mararamdaman yung drop ng horsepower. Wag lang po yung bababa ng sobrang baba. Let's say, sabihin natin, from 25.9, bumaba siya ng 23 or 22. Ramdam mo na po yung pagkakaroon ng power drop nun. Okay. So yun, nakita natin yung sa graph ni Jerox sa performance niya. Meron lang basic na tanong. If ever, tapos na, di ba, i-remap si yung motor mo. Tapos na, all goods na. Ang problema, medyo gusto mo ngayon maggalaw ng panggilid. Okay lang ba yun or hindi pwede? Okay lang naman po yun, basta hindi po nakaka-apekto sa air and fuel mixture. Okay. Ano-ano po ba yung nakaka-apekto sa air and fuel mixture? Pag nagpalit ka po ng throttle body, pag nagpalit ka po ng muffler, syempre kasama na rin po sa injector tsaka air filters. Okay, so yun lang naman yung mga masiselan. Pero pagdating sa panggilid, walang problema. Okay. Meron pa lang isang tanong kasi dalawa yung type ng ng tuning, di ba? Merong itong dyno, meron din naman old school na street tuning. Ano ang take mo doon? Ano ang para sa iyo? Anong mas maganda doon? Para sa akin mga boss, para sa safety, meron kasing two consequence. Kumbaga, sabihin natin na pag sa dyno kasi, safe ka. Safe talaga yung rider, safe din yung motor. Yes. Pagka naman street tune, baga nandun yung aksidente. Delikado. Delikado pagka nag-i-street tune ka. Yun nga lang, syempre. Kaya mas gusto nung ibang tuner yung street tuning. Bakit? Syempre mga boss, hindi naman pare-parehas or hindi naman bawat lugar magkakaparehas ng altitude. Yes. Kasi kailangan mong i-consider yung bawat lugar. Kumbaga, pag kasi nag-tune ka dito sa dyno,
paglapag yan, let's say umakyat ng Baguio si customer or umakyat ng Tagaytay, iba na attitude doon, magbabago at magbabago ang tono. Okay. Yun yung difference. Yun yung nila. difference niya. So, yun lang naman. Medyo hindi naman ganun nagkakalayo. Depende na rin sa inyo kung saan nyo mas gusto. Pero, for safety purposes, mas okay ang Dyna. And, nakita nyo naman, mas matututukan nyo, makikita nyo yung graph. Hindi naman sa ano, pero sa street yun kasi syempre, papakiramdaman nyo lang yun eh, no? Papakiramdaman nyo lang. Wala namang masama sa mga nag-street tune. All goods lang ang street tune mga boss. Kasi dun din po ako nagmula. So ngayon, pagka nag-street tune ka, syempre, kailangan mo rin ng AFR meter. Kumbaga, ito kasi yung pinaka main purpose kung bakit po tayo nagpaparemap para makorek yung AFR. Anong sense po ng pagpaparemap ninyo kung hindi nyo po makikita yung tono na ginawa sa motor ninyo? Yun. Kasi ang purpose ng AFR meter para mas visualize natin yung tune na ginawa sa motor ninyo. So sa case ko, napakita na umaakit lang siya ng 12, pumipitik ng 13, pero pinaka-safe 11. Yun din yung magkagandahan doon. At least maganda rin na may knowledge tayong gano'n. And yun, let's go. Maraming salamat. Sir Jay, if ever pala, saan kayo pwede i-message? Message nyo lang po kami sa Top Speed Tech sa Facebook page. Location? Location po kami, located po kami sa Barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Ah. At hindi po kami nakakapag-message, isa lang po, Busy. ibig sabihin nun, busy lang po talaga. Yun, medyo pinipilahan din kasi talaga dito. Sobrang dami nagpaparemap Dyna. Store hours, ano oras? 9 AM hanggang 9 PM po. 9 12 hours. PM yun, 12 hours. So yun, all goods na si Jerox. Ready na ulit sa long ride. Maraming salamat, Sir Jay. Sobrang solid ng Top Speed Tech. Kita nyo naman yung performance ni Jerox. So yun lang guys, alam nyo na sa mga taga Cavite, taga South, alam nyo na kung saan to. Sinabi na ni Sir Jay. Message nyo na lang if ever sa page nila or message nyo ako. Sasagutin ko yung mga tanong nyo about sa Top Speed Tech. So yun lang guys, maraming salamat. Shout out. South. Oy, Boys of Boys South. of South. Kita-kits sa Sabado may event sa Tokuan. So yun lang guys. Thank you. Thank you. Let's go.